Malacanang held a press conference with the Interior and Budget Departments. And for the details, we have Mall journalist Julie Baiza. Julie, ano ang pinag-usapan nung press con? Lord Denise, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na formal na mag-apply ng extradition treaty sa Portugal ang Pilipinas, kung saan nga hinihinalang nagtatago si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at sinasabing may hawak na Portuguese passport. Hihilingin na rin yung repatriation ni Ko sa pamamagitan ng Interpol kung talagang nasa Portugal nga siya. Sa usapin naman kung meron pa bang ibang paraan para mapauwi si Ko bukod nga sa extradition treaty, sinabi ni Remulla na titiyakin lang daw nila na rational, legal at acceptable yung ways na gagawin nila para sa pagpapauwi kay Ko. Samantala, kaya Senator Bato de la Rosa naman, wala pa raw nakikita si Remulla na formal copy nung sinasabing arrest warrant mula sa International Criminal Court against Senator de la Rosa. Bukod sa mga yan, pinag-usapan din kanina kung paano naman ipatutupad ng DILG yung anti-Apple provision sa pamamahagi ng mga tulong o ayuda sa mga sa publiko. Hinikayat ni Remulla yung public na i-report at ipost sa social media kung may makikita silang politiko na makikialam sa pamamahagi ng tulong ng pamahalaan. Kapag daw nakarating sa kanila yung ulat, tsaka sila magsisimula ng investigasyon. Pag-aaralan din daw ng DIG na buhayin yung sumbong sa Pangulo website pero on a local level para maging paraan nga din na mapag-post o mapagsumbungan ng public. Sa pananagutan naman, pwede daw silang maharap sa administrative cases at masuspende sa serbisyo. Pwede rin daw na ma-erase sa ombudsman kung talagang hindi susunod sa warning yung certain politician o pinagsabihan na nga nila na tigilan or huwag nang gawin itong mga pagpunta sa mga payout or pamamahagi ng tulong. Maaari rin daw silang maharap sa criminal case kung sakasakali. Lord Denise. Let's go. Julie, may sinabi ba ang si Secretary Remulla dun sa, let's say, possible timeline nila? Because number one, alam natin that Portugal follows the EU human rights standards, so medyo mahigpit sila dyan. And at the same time, ano ba yung, let's say, susunod na plano dahil hindi naman daw automatic na magkakaroon ng extradition kahit na magkaroon ng treaty. It's not automatic. Walang binigay na timeline si Secretary Remulla. Hindi nga rin na latag sa atin paano ba yung magiging buong proseso. Ang malinaw lang doon sa sinabi niya, may instruction ng Pangulo to apply for extradition treaty. And I think ito, DOJ or DFA siguro yung tamang ahensya to follow up na magbigay ng follow-up tungkol nga dito sa possible application for treaty. So bago mag-extradite, form muna o bumuo muna ng kasunduan ng treaty. Okay, may instructions ba may kinalaman sa ICI? Sinabi si Auntie Claire, sinabi ng Pangulo, Julie? Sa ngayon daw ang sinabi pa rin ng Pangulo, ipagpatuloy pa rin ang mandato ng Independent Commission for Infrastructure at yung obligasyon nila na maging fact-finding committee. Wala naman daw ipinararating kung papalitan yung dalawa sa mga commissioner na nagbitiw sa pwesto kamakailan lang. Hindi rin natalakay pa kung natanggap na ba or naiabot na ba yung sinasabing ng sulat na ipararating para kay Pangulong Bongbong Marcos. So paglilinaw lang, wala rin instructions doon sa dalawang kapalit dahil may nagbitiw. Pero ito namang may reaction ba ang palasyo sa statement ni Baguio City Mayor Benji Magalong? Kasi alam mo, parang naglilihi to si Auntie Claire kay Mayor Magalong sa guarantee letters, halimbawa. Ito-quote ko na lang si Yusek Claire. Ang sabi niya, nabasa niya yung sinabi or naging pahayag ni Mayor Magalong at tinawag nga daw na sinungaling si Secretary Ted Herbosa. Ang sabi ni Yusek Claire, bago daw magsimula magsalita ang isang tao na kasinungalingan, kailangan muna nilang humarap sa salamin at tanungin nila sa sarili nila sino ba talaga ang sinungaling. So tungkol nga yan sa usapin sa guarantee letters, pinaalala ni Yusek Claire, again yung nauna na rin naman na sinabi ni Secretary Herbosa na under zero balance billing, hindi na raw kailangan ng mga guarantee letter kasi lahat nga ng DOH hospitals at doon sa basic accommodation, hindi na kailangan magbayad
So hindi na rin kakailanganin ng mga GL ano. Kung ang mag-i-issue naman daw si Mayor Magalong ng mga GL, siguraduhin daw niya na may pondo siya, sabi ni Yusek Claire. At kung ano naman daw yung magiging usapan sa private hospitals, hindi naman daw yan hahadlangan. Parang nagkakapersonalan na itong dalawang to. Pero gusto ko yung self-assessment ni Yusek Claire. Gagawin ko mamaya rin yun. Oo. O, titingin ka sa salamin at Tapos? tanong sa sarili mo, ba't ang gwapo mo? Yun sasabihin mo talaga. O, tsaka naling sinungaling. Oo. Oo. Pero, okay. Kasi napanood mo ba yung vlog ni, medyo matindihan na yung, level up na yung, ba yung mga banat? Mahaba-haba rin yung sagot actually ni Yusek Claire kay Mayor Magaalong. Ipinaliwanag na niya yung pero technically yun nga yung gist na under zero balance billing, hindi nakakailanganin. Nabanggit nga din kanina ni Yusek Claire yung sinasabi nga na kung sa palagay daw pang-epal yung mga GL, bakit to marami sa Baguio? Malamig kasi. Oo. Nagkumpul-kumpul sila doon. Oh, Ginaw Lamig. GL. Okay. Oh, pero sorry, linawin ko lang Julie, alam ko may bagi pa ng budget department na kung ano yung sinabi sa press conference. But, sa inyo ba sa Malacanang press corps, si Auntie Claire kasi may sarili rin siyang vlog, At the same time, siya rin ang Palace Press Officer. At of course, may sariling dikta rin yun. Paano ang treatment ninyo? Hiwalay ba ang treatment ninyo sa mga lumalabas doon sa personal vlog versus doon sa press conference? O isa lang sila? Si Yusek Claire kasi noon may sinabi na yung sa kanyang vlog, personal niya yon. So, ang nangyayari sa amin, kapag kami sinabi siya sa vlog, na malaking bagay or medyo mabigat, inuulit pa namin, tinatanong pa ulit namin sa kanya, let's say through Viber or through Presscon na ililista siya's question para hindi sa personal na kapasidad yung maging pagsasabi niya, na para as Palace Press Officer. So, kumbaga medyo sensitibo kapag ka doon sa vlog niya sinabi, kasi again, sinabi nga niya na personal capacity niya yung vlog. Julie, may salamin dito. Nagpapasalamat kami sa iyong ulat, ang ating mobile journal dyan po sa Malacanang. Julie Baiza. Thanks, Julie.